Ang malalaking barko ay kadalasang ginagawa sa pamamagitan ng pagbuo sa shipyard. Ang proseso ay nagsisimula sa pagdisenyo, kung saan inuukit ang estruktura at laki ng barko. Pagkatapos, ginagamit ang mga metal na materyales tulad ng bakal para sa hull at aluminum para sa mga bahagi ng superstructure. Ang welding ay isinasagawa upang pag-isa-isahin ang mga bahagi ng barko, at maaaring gamitin ang iba't ibang teknolohiya para sa pagkakabit ng mga kagamitan tulad ng propeller at navigation systems. Ang pagsusuri at pagsusubok ay mahalagang bahagi ng proseso upang tiyakin ang kaligtasan at pagganap ng barko bago ito ilabas sa tubig. Ang pagsasalinwika ng malalaking barko mula sa dry dock patungo sa tubig ay kilala bilang launching. Matapos ang pagbuo, ang barko ay nagsusumikap ng iba't ibang sertipikasyon mula sa mga regulatoryong ahensya bago ito maaaring gamitin para sa komersyal na operasyon. Ang malalaking barko ay kadalasang ginagawa sa pamamagitan ng pagbuo sa shipyard. Ang proseso ay nagsisimula sa pagdisenyo, kung saan inuukit ang estruktura at laki ng barko. Pagkatapos, ginagamit ang mga metal na materyales tulad ng bakal para sa hull at aluminum para sa mga bahagi ng superstructure. Ang welding ay isinasagawa upang pag-isa-isahin ang mga bahagi ng barko, at maaaring gamitin ang iba't ibang teknolohiya para sa pagkakabit ng mga kagamitan tulad ng propeller at navigation systems. Ang pagsusuri at pagsusubok ay mahalagang bahagi ng proseso upang tiyakin ang kaligtasan at pagganap ng barko bago ito ilabas sa tubig. Ang pagsasalinwika ng malalaking barko mula sa dry dock patungo sa tubig ay kilala bilang launching. Matapos ang pagbuo, ang barko ay nagsusumikap ng iba't ibang sertipikasyon mula sa mga regulatoryong ahensya bago ito maaaring gamitin para sa komersyal na operasyon. Dagdag pa sa mga nabanggit, ang proseso ng paggawa ng malalaking barko ay kinabibilangan rin ng mga sumusunod. Pagbuo ng balangkas keel, unang hakbang ay ang pagbuo ng keel, isang pangunahing balangkas na bumubuo sa ilalim ng barko. Ito ang batayan para sa buong konstruksyon. Paggamit ng kadalubhasaan sa teknikal na disenyo, ang mga inhinyero ay gumagamit ng advanced na teknolohiya at software para sa masusing disenyo at pag-aaral ng bahagi ng barko. Ito ay upang masiguro ang optimal na pagganap at kaligtasan. Paggamit ng cranes at iba pang heavy machinery, sa shipyard, malalaking cranes at iba pang heavy machinery ay ginagamit upang itaas at ilagay ang malalaking bahagi ng barko. Pagsusuri sa kwalipikasyon, ang barko ay sumusunod sa mga internasyonal na pamantayan at regulasyon. Ito ay sumasailalim sa pagsusuri upang tiyakin ang kaligtasan at kwalipikasyon bago ito gamitin. Pagsasanay at pagsusuri ng crew bago ilabas ang barko para sa operasyon, ang mga miyembro ng crew ay sumasailalim sa pagsasanay at ang buong barko ay isinasailalim sa pagsusuri upang tiyakin ang kanilang kahandaan. Paggamit ng advanced materials, ilan sa mga bagong barko ay gumagamit ng advanced na materyales tulad ng composites para sa bahagi ng estruktura. Ito ay naglalayong mapabawasan ang timbang ng barko at mapataas ang epesyensya sa pagkonsumo ng fuel. Pagsusuri at paggamit ng advanced technology, ang mga modernong barko ay karaniwang naglalaman ng mga advanced na teknolohiya tulad ng satellite communication, automated navigation systems, at iba pang smart technologies na naglalayong mapabuti ang operasyon at kaligtasan. Paggamit ng environmental standards, ang mga shipyards at gumagawa ng barko ay kinakailangang sumunod sa environmental standards. Ito ay naglalaman ng mga hakbang para sa recycling o tamang pagtatapon ng mga materyales na ginamit sa paggawa ng barko. Pagsusunod sa International Maritime Regulations, ang mga barko ay kailangang sumunod sa patakaran at regulasyon na itinakda ng International Maritime Organization, IMO, upang mapanatili ang kaligtasan at pangangalaga sa kalikasan sa karagatan. Pagsusuri at pagsusubok ng propulsion system, ang propulsion system ng barko, kadalasang kinabibilangan ng mga makina at propeller, ay isinasailalim sa masusing pagsusuri at pagsusubok upang tiyakin ang maayos na pagganap sa karagatan. Ang pagbuo ng malalaking barko ay isang integradong proseso na kinakailangang tanganan ng mga propesyonal mula sa iba't ibang larangan tulad ng engineering, naval architecture, at maritime regulation. Sa pangkalahatan, ang proseso ng paggawa ng malalaking barko ay isang maingat na proseso na nangangailangan ng kasanayan at koordinasyon mula sa iba't ibang sektor ng industriya. At hanggang dito na lang ang video na ito, salamat sa panunood.